Magandang araw, fellows. Kapag naririnig natin ang salitang leader, anong pumapasok sa isip ninyo? Isang presidente? Isang mayor? Isang taong laging nasa harap, nagbibigay ng utos? Madalas, ganun ang nakasanayan nating imahe ng pamumuno. May kapangyarihan, may posisyon, may kontrol. Pero ngayong session, pag-uusapan natin ang ibang uri ng pamumuno, ang feminist leadership. At baka magulat kayo, posible na matagal mo itong ginagawa, hindi mo lang mapangalanan. Ano nga ba ang feminist leadership? Ang feminist leadership ay hindi lang tungkol sa pagiging babae. Ito ay uri ng pamumuno na nakabatay sa katarungan, pagkakapantay-pantay, pakikipagtulungan at pagtiyak na walang naiiwan. Sa tradisyonal na leadership, madalas hierarchical o may ranggo. May nasa taas, may nasa baba. May naguutos, may sumusunod. Sa feminist leadership, mas mahalaga ang tanong na, sinong hindi pa naririnig? At sino ang napag-iiwanan? Halimbawa, sa classroom may class president na magaling mag-organize ng event. Pero kung siya lang ang laging nagsasalita at hindi pinapakinggan ang mahihiyain o yung mga hindi popular, tradisyonal ang leadership yun. Pero kung sinasadya niyang tanungin ang tahimik na kaklase, anong idea mo? Ano sa tingin mo? Iyon ay feminist leadership. Hindi lang siya namumuno, siya ay nagbubukas ng espasyo. Isang mahalagang bahagi ng feminist leadership ay ang pag-unawa sa kapangyarihan. Kapag sinabing kapangyarihan, minsan negatibo ang dating. Pero sa totoo lang, ang kapangyarihan ay simpleng kakayahang magdesisyon o kumilos. May 4 na anyo ito. Ang una, power over. Ito ang kapangyarihan laban sa iba. Halimbawa, ang boss na naninigaw at hindi pinapakinggan ang mga empleyado. Pangalawa naman ang power to. Ito ang kakayahang gumawa ng aksyon. Halimbawa nito, ang estudyanteng naglakas loob magsimula ng project. Pangatlo naman ang power with. Sama-samang kapangyarihan. Ang halimbawa nito ang grupo ng kababaihan na humihingi ng mas maliwanag na streetlights para sa kanilang safety. At panghuli ang power within. Ito ang lakas ng loob at tiwala sa sarili. Halimbawa nito, ang mahiyain dati pero natutong magsalita sa meeting. Sa tradisyonal na sistema, madalas power over ang umiiral. Ngunit sa feminist leadership, mas pinapalakas ang power with, power to, at power within. Ibig sabihin, hindi kontrol ang sentro, kundi empowerment. May 3 mukha rin ang kapangyarihan. Visible o nakikita. Halimbawa nito ang batas, eleksyon, at opisyal na patakaran. Pangalawa ang hidden. Ito ang mga nasa likod ng eksena. Ang halimbawa nito, sino ang nagdedesisyon kung anong issue lang ang pag-uusapan sa barangay assembly. At pangatlo, ang invisible. Ito ang mga paniniwala at stereotype. Halimbawa nito, mas magaling ang lalaki sa pamumuno. Ito ang pinakamapanganib dahil minsan hindi natin namamalayan na naniniwala tayo rito. Ang feminist leadership ay hindi lang nakikipaglaban sa visible power. Hinahamon din ito ang hidden at invisible power. Isa pang mahalagang konsepto ay intersectionality. Mukhang teknikal pero simple lang ang ideya. Ibig sabihin nito, ang ating karanasan ay hindi lang dahil sa isang identity. Hindi lang dahil babae ka, hindi lang dahil mahirap ka, at hindi lang dahil kabataan ka. Minsan, nagsasama-sama ang mga ito. Halimbawa, isang babaeng katutubo sa rural area ay maaaring makaranas siya ng sexism dahil babae siya, discrimination dahil katutubo siya, at limitadong oportunidad dahil mahirap o nasa probinsya siya. Ibang karanasan niya kumpara sa babaeng mayaman sa syudad. Kaya sa feminist leadership, hindi sapat ang pantay para sa lahat. Dapat, kailangan nating itanong, pare-pareho ba talaga ang starting point ng ating lahat? Madaling sabihin na pantay-pantay tayo. Pero ano ba ang ibig sabihin ng pantay? Ang inequality ay hindi pantay ang oportunidad. Ang equality ay pare-parehong ibinibigay sa lahat ang oportunidad. Ang equity ay binibigay base sa kanilang pangangailangan. At ang justice ay inaayos ang ugat ng problema. Halimbawa, kung pare-pareho ang sapatos na ibigay sa lahat, equality yon. Pero kung iba-iba ang sukat ng paa, may masisigipan. Kung ibigay ang tamang sukat sa bawat isa, equity iyon. Pero kung may sistema na kaya na ng bawat isa bumili ng sarili-sarili ng sapatos, ay justice iyon.
Ang feminist leadership ay hindi tumitigil sa equality. Naghahangad ito ng justice. Ang feminist leadership ay nakabatay sa equality, diversity, democracy, accountability, peace, and sustainability. Hindi ito leader na takot magtanong sa sarili na may bias ba ako? Nakikinabang ba ako sa sistema na hindi patas sa iba? Nagsisimula ito sa self-awareness. Hindi ito perpektong leader, ito ay leader na marunong mag-reflect at matuto. Sa huli, ang feminist leadership ay hindi tungkol sa pagiging pinakamalakas sa kwarto. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamalay. Hindi ito tungkol sa pag-angat mag-isa, ito ay tungkol sa pag-angat ng sama-sama. Kaya tanungin mo rin ang sarili mo. Paano ko ginagamit ang kapangyarihan ko araw-araw? Sino ang hindi ko napapakinggan? At anong sistema ang pwede kong simulan hamunin kahit maliit lang? Dahil ang tunay na babaeng palaban ay hindi lang lumalaban para sa sarili. Lumalaban siya para sa mas makatarungang mundo. Maraming salamat, fellows!